Kanya ba? Ayan, may butas. Kita ba? May butas. Ayan. At sa kabila din. So, may butas siya. At ang pinagkaiba ng mga rubber ngayon at rubber noon, kasi yung rubber ngayon ay tingnan nyo, nalulusaw. Diba? Parang pwede siyang matakpan uli, parang gum na mainit. Siyempre umiinit din itong, kung halimbawa ibabalik natin, itatakip natin, mabubutas din uli yan kasi umiinit ito. Yan o, pangit ng mga rubber ngayon na di ba? Okay, so wala na tayong magawa dyan dito. Ang tanging paraan na lang ay palitan. Kaya sa video natin, ipapakita natin kung kung napansin nyo, dapat kung may laman ito, pag natusok ko dito ay mag-i-spark. Di ba wala tayong napansin kasi nga hindi na siya makapag-start dahil wala ng pressure, dahil singaw na siya, kaya ganyan ang pero bibigyan ko pa rin kayo ng idea para sa safety at kung paano ma-discharge yung laman if in case na tatanggalin natin ito, na magre-repair tayo ng board, ay kailangan nating i-discharge yung laman ng flyback. So ang ginagawa ko mag-discharge ay nilalagay ko sa ground ito yung kanyang strap, tapos ipapasok ko yan dito ng dahan-dahan, tapos lalagatik yan, ibig sabihin nag-spark. Pag may marinig tayo na ganyan, na-discharge na natin yung kanyang stored voltage. So itulak lang natin ito or iangat para makita. Ayan may clip yan sa loob. Ito, kita ba? Yan nakaklip yan doon sa loob, ganyan. Pwedeng ipasok mo muna ito, tapos itama doon sa gitna para ma-discharge yung naka-stack na voltahe. Masakit yun sa kamay, mataas na voltahe. Tapos pag na-discharge na, iangat, itulak lang, tapos lalabas na yan. Okay? Ang next natin, tanggalin natin itong cap. Ayusin natin. Tanggalin. Sa pagtanggal ng cap, gagamit lang tayo ng long nose. Okay? Sa pagtanggal ng cap, ganito. Hilahin lang natin ito pa, ganyan. At dandahan lang baka masagi nyo ang CR Tinik. Wala na. Pag nasagi natin yan, ayan. Pag nakuha na natin, ialis lang natin ito.